Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw pong ito ng Martes, ika-22 na po tayo sa buwan ng Hulyo. And of course, ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang, muli po nag-aanyaya para sa isa na namang edisyong ito. Sa likod po ng nararanasan nating dito sa Pilipinas, particular dito sa National Capital Region at sa iba pang mga lugar sa labas ng Kamaynilaan, tulad po dito sa Bulacan, sa Region 1, Region 2, maging dito sa Southern Luzon, Visayas, at maging sa Mindanao, sanhi po ng bagyong Krising, nung nagdaang bagyong Krising, at ito pa rin naranasan nating habagat. At batay nga po sa Pag-asa, medyo meron pa silang binabantayang dalawang low pressure area. Ayan, dalawang low pressure area ang binabantayan pa po ng Pag-asa at na ito ay baka magsanib puwersa at maging isa pang bagyo. So yan po ang kasalukuyan sitwasyon dito sa inyong inang bayang Pilipinas. Kaya doon sa ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay po sa atin sa mga oras na ito, medyo binabantayan po natin ang mga kaganapang ito. Ito po ang programang Global na Tayo at ako ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasama pa rin natin ang ating global team sa araw na ito, of course. Siyempre, nandyan sa ating Master Control, si Miss Susan Aizon na talaga pong pumasok sa kabila ng kanyang pagsagupa sa baha at sa hirap sa pagsakay dahil nagko-commute lang. Kasi nasira yung kanyang Mercedes-Benz. Nasa garahe naman yung kanyang Lamborghini. Yan ganun. And of course, thank you very much sa ating mga nagsipasok. Nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa kanilang hanap buhay, trabaho. Thank you very much. And of course, sa ating Wirecast naman, meron tayong panauhin. Talaga naman may panauhin tayo. Ano po to? Import. Yan, import mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At katuwang po natin ngayon sa ating Wirecast, walang iba kundi si Ginoong Van Malilin. Yan, thank you very much, man. And of course, sa ating live audio streaming, kasama pa rin natin, syempre walang iba kundi si Leo Magpayo. At ang ating producer for today, syempre, ang walang kamatayang tandem nila Step Vicente at ni Jerome Toledo. Yan, thank you very much din, Step at Jerome, sa pagsagupa ninyo sa ulan at baha. Alam ko nahirapan kayo simula pa kagabi, anong oras na kayo nakauwi, pero thank you very much for your dedication sa trabaho. Thank you very much. Ganyan na rin kay Leo Magpayo and of course kay Mr. Erwin Peñano na nandito rin po at nagsisilbi sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng paghahatid ng impormasyon at balita, hindi lamang sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, kundi sa inyo pong lahat, sa ating mga overseas Filipino workers, sa mga Pilipino saan mang dako ng mundo. Yan. At of course, ang ating programang Global na Tayo ay inyo pong nasusubaybayan sa pamamagitan ng inyong Facebook broadcast live o sa inyong Facebook, sapagkat tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyong pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, tayo rin po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming para sa ating on-time, real-time broadcast, sa ating live audio streaming, lalo-lalo na kung kayo ay merong cellphone, o desktop o laptop, kung may cellphone kayo, smartphone, pumunta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone o Apple phone, punta po kayo sa App Store. At doon sa mga browser pong yan, i-type nyo lamang eBox PBS Radio App. Yan. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. Ayan. At i-download nyo po yan. Kapag na-download nyo na po yan, i-tap nyo lang, lalabas na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lang po yung icon ng Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na ang mga programa natin dito sa
Radyo Pilipinas World Service. Kabilang na ang programang ito, Global na Tayo. Nagsisimula po ang ating broadcast dito sa Radyo Pilipinas World Service alas 7 ng umaga. At nagtatapos po kami around 2 in the morning hanggang 3 in the morning the next day. Ganun po ang ating broadcast schedule. Halos 24 oras tayo nagpo-programa, nagbo-broadcast. Para po masiguro namin na matutunghayan at mapapakinggan ninyo ang mga balita, impormasyon dito po sa inyong inang bayan sa Pilipinas. Anumang oras kayo madatnan ng ating programa. Sapagkat alam namin iba-iba, iba-iba ang time zone sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga kontinente. Kaya't yan po ang aming misyon na makapagatid sa inyo ng balita at impormasyon, mga panayam at mga kaganapan dito sa inyong inang bayan. Anumang oras kayo o anumang oras sa inyong host country kayo nakikinig. Ulitin ko po, nagsisimula ang broadcast ng Radyo Pilipinas World Service alas 7 ng umaga at magtatapos the next day ng 2 to 3 in the morning. So anumang broadcast airtime, anumang time zone, mapapakinggan at masusubaybayan nyo po kami dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tulad po na nabanggit natin kanina, ngayong araw na ito, mahalaga din po ang ating magiging panayam sapagkat makakasama po natin muli ang ating Overseas Workers Welfare Administration sa pangunguna po ng ating butihing administrator, Patricia Yvonne Kaunan. Ayan, ang ating OWA administrator. Hihingi tayo ng mga karagdagan detalye at update tungkol po dito sa sinasagawa nilang serbisyo caravan. Nagtutungo po sila sa iba't ibang panig ng mundo kung saan naroroon ang ating mga overseas Filipino workers. At of course, sinantabayan na lang namin, nasa linya na ng komunikasyon ng ating administrator, butihing administrator, OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Magandang umaga po, Administrator Kaunan. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat po ng nanunood at nakikinig po sa atin ngayon. Alright, maraming salamat po, Administrator, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. So, ano po ang pinaka-latest na detalye natin dito po sa isinasagawa ninyong serbisyo caravan kung saan nagtutungo pa kayo sa iba't ibang mga bansa kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers, lalo na sa ating mga embahada at mga konsulada, Administrator? Sir Ray, sa ngayon po, nasa Alcobar tayo. Pero po noong weekend ay tayo po ay tumungo sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At ang kasama po natin dito ay halos 11 iba't ibang mga opisina or department ng gobyerno para po doon sa ating caravan or serbisyo caravan na ginagawa para sa ating mga OFWs. At syempre po, napaka-importante ng bisita sa Riyadh. Historic nga po, Sir Ray, dahil kasama natin no less than ang ating unang ginang, Luis Araneta Marcos. At siya po ay tumungo doon sa ating caravan. Tiningnan niya po, kasi po, siya rin po nagka-caravan din, di ba ho, sa Pilipinas, yung kanyang Love for All. At ito months ago pa po, actually nung isang taon pa namin sa kanya pinesenta yung na-inspire kami doon sa Love for All sa serbisyo fair ng ating mahal na Pangulo at syempre ang direktiba ng ating mahal na Pangulo ilapit lalo sa ating mga kababayan yung mga serbisyo. So ang unang ginang ay bumisita at pumunta sa serbisyo fair, pumunta rin po siya sa ating mga shelters para kausapin yung ating mga kababayan na nagkaroon ng problema dito sa Riyadh. So mga ilan po ang natulungan ng ating serbisyo caravan diyan po sa nabanggit yung shelter, lalo na dito sa pagsama ni First Lady sa inyo, Administrator? Sa ginawa po natin na serbisyo fair sa Riyadh, ang original lang po, Sir Ray, isang araw lang po dapat. Okay. Pero dahil sa dami po, alam nyo naman ho, ang Saudi Arabia ang may pinakamarami tayong mga kababayang Yes. OFWs. Yes. Ginawa ho nating 2 araw at nagkaroon pa tayo ng mini serbisyo caravan dito sa Alcobar, which is by drive po ay 4 hours away. Malapit po ito sa Dammam. Dahil talaga pong ang ating mga kababayan hinahanap yung serbisyo ng ating
itong binibigay natin mga services. Masabi ko lang, no, so kasama natin, of course, nandyan syempre, led by DMW at OWA, nandyan po rin ang PSA, na Mhm. napakadami yung natulungan. Mhm. Nandyan po ang DSWD, Mhm. nandyan din po ang PAW, nandyan po ang DTI, of course, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Mhm. kasama rin po natin ang Land Bank. At sa pag-ikot na yon, talagang kasama rin natin, of course, nagpadala rin ng materyales at mga programa ang DICT para Mhm. sa eGov app natin, Mhm. ang LTO kung saan binahagi nila ang balita ng online driver's license Yes. renewal, Mhm. at syempre ang PRC na talagang inaantay rin dito ng ating mga kababayan, Mhm. lalo na dito sa Saudi Arabia. So napakarami palang mga government agencies niyan, administrator, na nagsama-sama at nagbigay ng serbisyo sa ating mga Sir Rick, mhm. oo, ang sabi ng mga taga-Riyadh, first time na ganun karami. Oo nga, Kaya oo. kung pwede nga daw po dito sa Saudi Arabia, ang hiling nila kay First Lady, kung pwede daw pong palagi namin gawin dito. At Okay. dahil nga po, bitin, Oo, no? oo. Ibig sabihin, kung pwede nga daw, mas matagal kaming nandito, Mhm. dahil nga po, marami din talaga silang, maganda po ang programa kasi sinasabi nila, imbis na pag-uwi nila, makain pa yung araw ng bakasyon nila sa kanilang pamilya, Hmm. nandito na mga programa. Ang maganda lang balitang sinasabi namin, itong serbisyo caravan, syempre importante pa rin makita namin, o maramdaman nila, no, yung serbisyo personally. Mhm. Pero dahil sa direktiba ni Presidente ng digitalization, Mhm. no, at yan ay pinangungunahan ng DICT, mas magiging madali na to, no, in the next coming months. Mhm. Kasabi ko nga, yung LTO nandoon na sa online, yung NBI nasa ating eGov na rin, at kami rin sa DMW OWA, naka-integrate na rin kami, slowly Mhm. integrating dahil marami ho tayong mga serbisyo pang at programa na gusto natin i-integrate dito sa eGov app, na Ayun. kung iisipin nyo ho in the future, magiging parang virtual caravan. Aha. Dahil nasa cellphone nyo na lahat ng serbisyo ng gobyerno. Talagang ano, talagang pagtugon na rin sa direktiba ng Pangulo na i-digitalize talaga. Pero talagang hindi ko sila masisisi yung mga kababayan natin diyan sa Riyadh o sa UAE na gusto nila mas magtagal pa kayo dahil talagang napakalaking tulong po niyan. Yung lamang pong pagkuha ng ano ng sa PSA ng mga dokumento, napakalaking oras ang kinakain niyan, araw. Tapos yung pag-renew ng lisensya, napakalaki ring araw, oras din ang kinakain yan. And of course, doon sa iba pa mga OWA documents na kinakailangan, syempre, kakain din ng oras, kahit napakalaking bagay po niyan. Pero nung dumating si First Lady, kamusta po ang naging reaction ng ating mga kababayan nung nakita nila si First Lady? Hindi ho makapaniwala. Okay. Hindi makapaniwala. Kasi po, para po doon sa mga kababayan natin na hindi pamilyar, no, sa Riyadh, bakit napaka-historic nitong pagbisita ng isang unang ginang. Sir Ray, alam natin, ang DMW at OWA, tayo ay nagme-maintain ng mga bahay kalinga. Ito ay Mhm. temporary accommodation para Mhm. sa ating mga kababayan na nagkaroon ng problema sa kanilang pinapasukan, at Mhm. kung nagkakaroon sila ng kaso, wala silang pupuntahan. Doon sila namin hinahouse sa bahay kalinga. For the Mhm. information of everyone, 1998 pa po Mhm. nagkaroon ng bahay kalinga, no? Mhm. At dati nga noong umpisa, OWA lang ang nag-aano nito, may maintain, pero dahil meron na tayong DMW, no, Mhm. Department Mhm. of Migrant Workers, magkatuwang kami diyan, at mas pinalakas yung pagbibigay namin ng serbisyo. Ah, Nakita ko yung mukha nila, Sir Ray, hindi sila makapaniwala na ang unang ginang mismo, ang bumisita sa kanila. Napaka-importante sa kanila yon, dahil hindi lamang si First Lady nagdala ng kanyang own na service, tulong, ha, kasi on top of the tulong ng DMW, OWA, Mhm. DSWD, nagbigay din siya ng tulong niya. Yes. Kasi ano malapit talaga sa puso niya yung OFW. Sabi niya, ano bang binibigay ninyo? Di sinabi namin, yung usual natin binibigay, Sir Ray, alam na ng mga kababayan natin, Yes, financial oo. assistance, Mhm. reintegration assistance, of course, yung repatriation, tayo nagbabayad yan.
ang DMW at OWA. Sabi ni First Lady, bigyan natin sila ng mga bagong bagahe, bagong Uy, luggage, uy. tigta tatlo, pati mga grocery. At hindi lamang yon, Sir Ray, nakita niya at nakausap niya yung ating mga kababayan, no? And alam niyo si FL, malapit sa kanya, sa puso niya itong mga ito at sabi niya, pag-uwi niyo may sariling bigay kami ng Pangulo on Uy. top of to sa bigay Mhm. ng DMW, OWA at ng DSWT. Yun. Kaya doon talaga naramdaman ng mga kababayan natin na at least ngayon, Sir Ray, kita na talaga ng ating Pangulo at ng ating unang ginang ang nangyayari dito sa ating mga kababayan, anong Mhm. klase mga serbisyo at programang meron sa kanila at Mhm. at kung paano pa natin mas lalong mapaganda yung ating mga programa para sa ating mga OFWs. Actually, administrator, alam niyo nagiging tanong nga yan dito sa Pilipinas, ano, na sinasabi bakit hindi daw kasama si First Lady, hindi kasama si First Lady ni Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos, sa kanyang official visit doon sa Estados Unidos ngayon. Ano, umalis kasi si Pangulo, I think July 20. Hindi kasama si First Lady. Ang hindi alam nung nakararabi at nating mga kababayan, ang ating First Lady, ang unang ginang, nagsasagawa rin ng kanyang sariling mga programa katulad nito ng ika nga yung outreach na ito, itong serbisyo caravan niya na ito, tulad niya kasama niyo siya, nandiyan dyan siya at ika nga tumutulong sa ating mga OFWs at sa kanilang pamilya kasama ng OWA. So tapos sa mga naghahanap kay First Lady, nagtatrabaho ang ating unang ginang, nag-reach out sa ating mga overseas Filipino workers. Okay. Pero ang tanong ko dyan, Administrator, saan ang susunod na serbisyo caravan ninyo? Sir Ray, makomentuhan ko rin yun dahil buti na lang ikaw nagtanong. Mhm. Naririnig ko yung komentong yon. Mhm. Ini-invite ko sila, tingnan nila yung mga post ni First Yan. Lady Mhm. ng Instagram sa kanyang Facebook. Makikita nila, months ago, ay bumisita kami kay First Lady dahil nagka-meeting kami even prior to that, no? Mhm. At pinag-usapan namin yung serbisyo fair para sa OFW. Bakit po? Kasi sabi ni First Lady at ng ating Pangulo, umiikot kami dito sa Pilipinas, gawa rin kayo abroad para sa ating Mhm. mga OFW. So, Mhm. sabi ko sa kanya noon, ma'am, sana po makasama kayo sa Riyadh. Mhm. Ah, at doon talaga, ma'am, mararamdaman ninyo yung hindi lamang yung literal na init, Sir Okay. Ray. Mainit po dito ngayon. Okay. Pero yung init ng pagtanggap at Mhm. yung ding sa gitna ng lahat ng ginagawa natin para sa OFW, nasa gitna nun yung dito sa Riyadh. Mhm. Dito talaga ang medyo sentro or Mhm. sabihin ko na sentro ng ating operations pagdating sa OFW. Ayun. Saan po masusunod? Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ngayon nga ho, ang OWA nandito sa Alcobar. Dadaan din po ako ng Jeddah ngayon ding araw na ito. Tinitake advantage ko po na mapuntahan lahat ng pwede kong puntahang mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia dahil nung nasa Riyadh kami, sabi ng mga taga Alcobar, Dammam, Mhm. Jeddah, paano naman kami, no? Mhm. And Okay. Oo. ang susunod po ay sa Qatar, na kung Okay. saan diretso na po ako, Sir Ring. Um, Inaansusyo po natin, no, para sa ating OFW na serbisyo caravan sa Doha, Qatar. Kami Okay. po ay nandiyan ng July 25. July July 25. 25 at 26 Mhm. para magbigay ng serbisyo kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. At kami po ay dito po yan gagawin sa Philippine School Mhm. sa Doha Mhm. mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At Oh. dito naman po, Sir Ray, madagdag ko lang kasi ang daming balita dito sa Saudi Arabia. Si Isa po nating OWA Ambassador, dating OFW 2024 TOIM awardee at anak ng OFW, ang kasama natin bilang OWA Ambassador na Oh, tumutulong po sa atin ng libre, Sir Ray. libre. Libre, voluntaryo. Ah, para po
bigyan lalo ng diin ang pagre-renew ng Mhm. OWA membership na nagiging daan para mas lalong protektado ang ating mga kababayan. Mga kababayan, kasama po natin, sinama rin po natin sa Riyadh, no less than 2015 Miss Universe Pia Alonso Wurzbach, John Wow. C. Okay, At dito wow. rin sa Alcobar, Sir Wow. Ray, talaga mainit-init ang, at sabi nila, grabe naman, unang ginang at ang Miss Universe ang Oh, dala dito natin, no, sa OWA, at sa ating gobyerno para iparamdam ang pagmamahal ng ating mahal na Pangulo, ng ating gobyerno para sa ating mga OFWs. well, bukod pala sa serbisyo publiko, star-studded ang serbisyo caravan natin, ano po, administrator. Pero ang pinakamahalaga diyan yung puso, no. Sabi nga nila yung sa OWA, ang OWA ang puso no, ng ating serbisyo sa ating mga overseas Filipino workers. Ano, administrator? Yes, Sir Ray. Dahil ngayon po, yung dati pong programa ng OWA na Balik Saya, medyo niinano natin ng konti at ngayon po ang tawag na ay Serbisyong May Saya. Yun. Serbisyong May Saya. Mhm. Kasi itong services natin, nakikita ko after nila makuha yung kanilang e-card, after nila makuha yung kanilang, naayos nila yung kanilang birth certificate, talagang sumasaya yung ating mga kababayan. At Mhm. saka, alam niyo po, kailangan din nating isipin, yung iba ho sa kanila hindi talaga nakakauwi sa ating bansa. Mhm. Dekada, taon. Pag nagdala po tayo ng saya, katulad ng ating, sabi ko nga po, top volunteer, OWA Ambassador Pia Alonso Wurzbach, nagdadala rin po tayo ng iba nating mga kababayan na performers para magbigay ng konting saya sa ating mga kababayan. Na-appreciate po nila yan. Mhm. Kaya sabi nga ng ating First Lady sa amin at ng ating mahal na Pangulo, tuloy-tuloy lang natin ikutin ito. Mhm. Habang nandito kami sa Riyadh, may team din kami sa Osaka, Japan na nagkaroon ng serbisyo fair. Babalik din kami dito sa Saudi Arabia para Mhm. magkaroon ng full-blown serbisyo fair para po sa Alcobar at sa Jeddah. At kami rin po ay tutungo ng Dubai. Yan, Uy, Sir Ray. talaga? Ano yan? Inaabangan ng ating mga kababayan dahil meron po tayong more than 1 million na OFWs sa Dubai. Tayo po ay nasa Dubai ng August 3 Mhm. at kaya mga kababayan, abangan po yan. Malaki-laki pong serbisyo fair din yung gagawin natin sa Dubai. So pero sa Qatar, mauuna muna ang Qatar sa July 25. So yung ating mga kababayang overseas Filipino workers na sa Qatar, antabayanan nyo ang pagdating ni Administrator Patricia Ibon Kaunan at ng bumubuo pa ng ating serbisyo caravan sa July 25. Pero bago kita bitawan, Administrator, alam mo naman ang sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas, tayo hinahagupit ng bagyo, ng krising. Tapos ngayon, ilang araw na, 4 to 5 days straight na matindi ang buhos ng ulan. Marami ng lugar ang binaha dito sa ating bansa. Matanong ko lamang po, ang OWA po ba ay mayroong programa o serbisyo para sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers na maaaring naapektuhan po nitong habagat pagbaha? Dulot na rin ng bagyong krising at saka itong habagat. At ngayon nga, meron pa tayong binabantayan na 2 low pressure area, Administrator. Sir Ray, kahit po nandito kami sa Saudi Arabia, patuloy po yung ating direktiba sa ating mga regional directors, iba't ibang opisina ng OWA na patuloy sa pag-monitor at pag-coordinate sa mga local government units at of course sa ating mga kasamahan sa Department of Social Welfare and Development led by Secretary Rex Gatchalian at upang magbigay ng assistance at serbisyo para sa mga OFW families, Sir Ray. We stand ready po na magbigay ng assistance. Noong mga nakaraan po ay ang pagbigay namin ng assistance, meron po kasi kaming mga ayos truck ng OWA na ginagawa nating soup kitchen o para magkaroon po ng pagkain mainit yung ating mga kababayan na talaga naaapektuhan itong bagyo or itong baha na nangyayari sa ibang lugar diyan sa atin sa Pilipinas. I-announce ko rin po at ipabatid sa publiko na pagdating sa OWA po ay bukas ang ating
24/7 sa central office po natin, no, yung 24/7 natin na operations, at tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay natin ng frontline services po sa OWA dahil marami pa po tayong mga kababayan, kahit po may ganitong kondisyon o sitwasyon diyan sa ating bayan, ay patuloy pa rin po na nag-a-avail ng ating mga frontline services. So, yan po, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagmo-monitor at pagko-coordinate. Our people are on the ground. And tuloy-tuloy rin po ang serbisyo, frontline services ng OWA. At mai-add ko na rin po, no, ang aming mother department, ang Department of Migrant Workers. With that, Administrator, maraming salamat pong muli sa pagbibigay po ninyo ng panahon at atensyon dito sa aming request na makapanayan po namin kayong muli. At thank you very much po, Administrator Patricia Ibon Kaunan, sa oras na pinagkaloob niya. Sana po patuloy nating gawin ito, yung mga updates na ganito, yung mga serbisyo caravan po ng mga darating, patulad ng isasagawa nyo sa Qatar at sa iba pang mga lugar. Maraming salamat po, Administrator. Not unless meron pa ho kayong karagdagang impormasyon na mensahe. Go ahead po, Administrator. Sir Ray, maraming salamat po sa itong oportunidad, no, na makapayam ko kayo, maikwento ko ang mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo patungkol sa ginagawa ng ating pamahalaan, no, na ito mismo ang direktiba ng ating mahal na Pangulo, na dapat walang maiiwang OFW pagdating sa programa at serbisyo, at iparamdam sa kanila ang tunay na pagmamahal at malasakit, no, na galing sa pamahalaan. Isang announcement lang po, no. So again, para lang po sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, ang ating pong susunod na serbisyo, caravan, ay darating po ng Doha, Qatar, sa Philippine School po doon sa July 25, Biyernes po yan. At naman sa Dubai ng August 3, Sunday naman po. Babalik din naman ulit kami dito sa Saudi Arabia, sa Jeddah naman at Al-Khobar ng August 8 at August 15. At ngayon pa lang, ganito pa lang kalayo sa ating mga kababayan sa Roma, na napakadami ho nating kababayan sa Italy, Sir Ray, na naghahanap ng serbisyo, ay darating po tayo dyan ng October 12. At actually, Sir Ray, isa to sa malalaki nating serbisyo fair na gagawin dito sa Roma, sa Italy, para po sa ating mga kababayan. Meron pa rin pong on top of this na isin-schedule dahil humihingi rin po ng nagre-request din po ang ating mga kababayan sa Shanghai at sa Singapore. Yan po ay inaayos natin para magbigay po tayo ng mas marami pang serbisyo caravan, no? Ma-roll out natin yan sa iba't ibang parte ng mundo para po sa ating mga OFWs. Sir Ray, maraming salamat po. Good morning po, at sana po lagi kayo mag-ingat. Alam ko pong malakas ang ulan dyan at may baha sa ating bansa ngayon, but God bless po and thank you very much. Thank you very much po, Administrator Kaunan, sa oras na pinagkaloob niya. Stay safe din po. At hope to hear from you again sa mga updates na ito. Thank you very much po, Administrator Patricia Ibon Kaunan ng ating Overseas Workers Welfare Administration. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas.
Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Tayo po'y mag-extend ng ating programa ngayong araw na ito. Ito po'y bilang pagtaguyod na rin natin dito po sa special coverage na ginagawa ng ating Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services na pagtutok dito sa kalalagayan ng ating bansa, lalo na particular dito sa mga rehiyon o probinsya na naapektuhan po ng matinding habagat o pagbuhos ng ulan na nagdudulot po ng pagbaha. Alright, at sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa, particular dito sa Luzon, sa National Capital Region, sa Pampanga, sa Bulacan, dito sa Southern Tagalog o sa Southern Luzon, sa Northern regions natin, Regions 1 and 2, maging dito po sa Visayas. Katulad niyan, kagabi nagpakawala po ng mga tubig ang Wawa Dam. Okay, ang Wawa Dam, gayon din ang Lamesa Dam dahil nasa spilling level na po sila. Isa yan sa mga nag-contribute sa pagbaha. And of course, dito po sa Bulacan, medyo meron na rin pong mga reported na malawakang pagbaha at gayon na rin dito sa may bahagi ng Pampanga. Dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, marami pong mga low-lying areas dito at nakaranas po ng pagbaha. Biruin ninyo yung mga pagbahang ito, hindi po biro itong mga pagbahang ito dahil meron pa ho ang taas ng pagbaha, merong hanggang ulo, merong hanggang leeg, merong hanggang dibdib, merong hanggang baywang. Ganun po katindi ang nararanasan nating pagbaha. Kita niya tulad nito yung listahan ng mga binahang lugar, yung mga listahang binahang lugar sa Metro Manila. Ang dami ho. Ang dami. Alright, tulad sa Manila, sa siyudad ng Maynila. Tulad dito sa Recto, itong Recto, binahayan yung intersection, gutter deep, pero passable naman sa lahat ng mga types ng mga bihikulo. Yung Espanya Boulevard, ito knee deep naman at not passable sa mga light vehicles. Alright, sa puntong ito, tayo naman po ngayon ay dadako at makikibalita dito po sa ating Philippine Ports Authority o PPA para malaman naman natin ang sitwasyon sa ating mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Makakasama po natin ang ating pong butihing spokesperson ng Philippine Ports Authority. Walang iba kundi si Miss Eunice Samonte. Alright, magandang morning po, Ma'am Eunice. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Yes, morning po Sir Sampang, Sir Ray, at maraming salamat din po sa pagkakataon na makapag-remind sa ating mga kababayan. Alright. Siguro po sa puntong ito, matanong ko lamang po, kamusta ba ang ating mga pantalan sa ilalim po na pangangasiwa ng Philippine Ports Authority? Meron ba tayong mga naitala hanggang ngayon ng mga stranded passengers po sa ating mga pantalan? Yes, Sir Ray, ang magandang balita po maaga na abisuhan yung ating mga pasahero ng kanilang mga shipping lines. So, wala po tayong stranded as we speak, pero meron po tayong mga kanseladong biyahe. Ito po yung mga nasa area ng Bataan, Aurora. Meron po tayong mga hindi pa makakabiyahe dito sa NCR North. Ito po yung mga papuntang Dumaguete, Dipolog at Zamboanga. Alright. Sige, medyo napuputol lang ang ating linya ng komunikasyon kay Miss Eunice Samonte, ang spokesperson ng Philippine Ports Authority. Alright, nagbabalik si Miss Eunice. Ma'am Eunice? Yes, tama po, Sir Ray, gaya po na nasabi ko kanina po, wala po tayong mga stranded, pero meron po tayong mga canceled na biyahe, Kabilang po dyan yung dito po sa Bataan, Aurora, wala pong biyahe dyan. Meron din po tayong cancel trip dito mismo sa Maynila. Yung mga papunta po ng Dumaguete, Dipolog at Zamboanga. And then meron din po tayong canceled na biyahe sa Masbate, Western Leyte, Biliran, dyan po sa Bohol, saka po sa area ng Negros Occidental, Bacolod, at Misamis Oriental at Cagayan de Oro, meron din po tayong mga kanseladong biyahe dyan. Alright. Pag may ganito pong klase ng mga cancellation ng mga biyahe, what usually happens dito, Ma'am Eunice, dito sa mga pasahero ng barkong ito?
kapag po may mga kanseladong biyahe, usually po, ang pinakaunang dapat natatanggap ng mga pasahero ay yung alert o text message po o kaya email ng mga shipping lines sa kanila po. At dapat po natanggap po nila yan, no, para po hindi na sila magpupunta sa pantalan o dapat alam nila na talagang hindi na po tuloy yung kanilang biyahe. Ang pangalawa naman po, kapag po nandito na sa pantalan, no, yung mga pasahero, ang nangyayari po, meron po tayong mga measures dyan. Like for example, sa ating po pantalan, meron naman po mga charging station dyan. Merong wifi po sa iilan at yung iba naman po ay meron pong mga water refilling station, no? Ready po tayo na mag-cater sa ating mga pasahero dahil meron po tayo mga hot meals na sinaserve. Kahit out of the pocket na po yan, no, ng ating mga empleyado ng PPA. And then, dahil po recently, nag-tie up na po ang PPA sa DSWD sa pagbibigay ng mga ready-to-eat packages. Yun po, pinamahagi na po ito ngayong Bagyong Krising. That's good, that's good. Para wala naman po tayong na-report, lalo na nung kasagsagan ng Bagyong Krising, na nasira ng mga pantalan sa ilalim po ng pangangasiwa ng PPA. Yun po yung ating good news, no? Pero wag naman po sanang mabate, pero ngayon po ay nag-check pa rin po ang ating mga port management offices dahil medyo malakas pa rin po yung alon sa iilan, so talagang on it pa rin po ang ating mga port managers. And of course, with the guidance of PPA GMJ Santiago, nakapag-palabas na po ng template, no, para dito sa emergency response dito naman po sa Habagat. Alright. So when do we expect na ma-lift itong mga cancellation ng mga paglalayag ng mga barko, Ma'am Eunice? Yes, when it comes to lifting po kasi hindi po yan sakop ng PPA because kami po ay sumusunod dito sa instruction ng PCG kung sila po kasi nakakaalam kung ano na yung safe, no, sa pagbiyahe dahil sila po yung nagmo-monitor doon sa mismong karagatan. So kami po dito lamang po sa ports. Kaya kapag meron pong nag-lift, like for example yung PCG sinabi na okay, it's safe to sail na, pwede na pong payagan natin yung mga pasahero. So that's the time na ang ating mga pasahero ay papayagan na sumakay sa barko. Alright, with that, maraming salamat po, Ma'am Eunice Amonte, at unless meron pa ako kayo mahalagang mensahe o advisory sa ating mga kababayan. Go ahead po, Ma'am Eunice. Yes, sir. Thank you po. No, ang ating pong paalala na lang sa ating mga pasahero dahil usually yung iba po ay wala namang text na natatanggap, no, mula sa kanilang ibinuhok na biyahe. Ang pinakamainam po ay pumunta po sila sa Facebook page ng Philippine Ports Authority. Makikita po nila dyan yung updated na nakalagay kung saan yung mga kanseladong biyahe, saan yung suspended. At 24/7 may sasagot po sa kanila dyan pag meron po silang katanungan sa kanila biyahe o di kaya naman sa kanila pong mga pupuntahan. So mas maganda pong magtingin sila sa Philippine Ports Authority Facebook page, yung may blue na badge. So yun lamang po at magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Ray. Magandang umaga rin po and thank you very much for indulging us dito sa ating programa. Maraming salamat po and stay safe, Ma'am Eunice. Alright, yan po ang ating spokesperson ng Philippine Ports Authority. Walang iba kundi si Miss Eunice Samonte. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating extended episode ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene,
First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay pa rin dito sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, sa puntong ito, kausapin naman natin, alamin naman natin ang mga ginagawang hakbang ng ating Philippine Coast Guard, lalo tigit dito sa paniniguro sa kaligtasan ng ating mga pasahero na sumasakay sa ating mga passenger vessels at maging sa ginagawa nilang pagtulong, hindi lang po sa mga pasahero sa mga barko, kasi ang Philippine Coast Guard involved din po sa pagtulong dito sa mga nasasalanta na apektuhan ng bagyo, krising at ng habagat. Nasa linya na po natin ng komunikasyon ngayon ang ating spokesperson ng Philippine Coast Guard, walang iba kundi si Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Captain Cayabyab. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Captain Cayabyab? Hello Ray, good morning at sa lahat po nakikinig sa ating stasyon. Alright, maraming salamat po Captain Cayabyab sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. So, unang-una, tanungin ko po muna, kamusta po ang pagbabantay ng ating Philippine Coast Guard, lalong-lalo na sa ating mga pantalan, doon sa mga bumabiyahe na mga barko? Meron po ba tayong mga na-lift na, na-cancelled na mga biyahe ng mga barko? Captain Cayabyab? Yes, Ray. So as of the moment, may na-lift na po tayo na mga puerto na pwede na po mag-proceed sa pagpapais ng mga barko. Ito po yung sa Camarines Sur, sa May Pasaco Port, at saka sa Southern Leyte, sa Port of Padre Burgos. Although meron pa rin tayo minomonitor na 6 ports na meron pa rin mga affected na mga passengers at may mga rolling cargoes pa rin. Alright. So mga ilang meron pa ba tayo mga stranded passengers, Captain Cayabyab? Yes, meron po tayo sa Southern Quezon sa may Port of San Andres. Meron tayong naitala dyan na 6. And then sa rolling cargoes natin, similar port. So as of the moment, we have 6 passengers stranded, 6 rolling cargoes, 3 vessels, and then meron pa rin tayong mga barko at mga motorbangka na nagtitake shelter because of the habagat. Alright, pero yung 6 na pasahero na yun, napakalaking pagbaba nun kumpara mo po dun sa mga naunang, 2 days or 3 days ago, Captain Cayabyab. Yes, tama ka dyan, Ray, dahil gumaganda na rin yung panahon, pero hindi pa rin nagpapabaya ang Philippine Coast Guard. Ini-inform pa rin natin yung mga shipping at saka yung mga kapitan natin na siguraduhin pa rin yung kaligtasan ng mga barko at pasahero before lumayag. Alright. Okay. So ngayon po, Captain Cayabyab, ang susunod naman pong katanungan dyan is, of course, ang Philippine Coast Guard kasi hindi lang nagbabantay sa kaligtasan ng ating mga pasahero sa paglalayag sa mga ating mga karagatan, kundi ang laki po ng tinutulong ng Philippine Coast Guard upang tumulong dito sa mga nasalanta na apektuhan ng bagyo at pagbaha. Saan po ngayon ang concentration ng ating Philippine Coast Guard assets? Hello, Ray. Hello, Captain Noemi, narinig niyo po ako? Yes, ayan na po. Okay na po. Ayan, okay. So sa ngayon po, saan po nakatutok ang ating Philippine Coast Guard upang magbigay tulong o assistance sa mga kababayan natin na apektuhan ng bagyo at ng habagat? Captain Noemi? Alright, medyo nakakaroon tayo ng problema sa signal. Let's try to establish yung ating communication with Captain Noemi Cayabyab, ang ating spokesperson ng ating Philippine Coast Guard. So alright. So at least maganda na po yung at least meron pa rin naman tayo mga stranded passengers, 6 na lang. 6 na lang yung stranded passengers. Meron pa rin tayong mga stranded cargo vessels. Pero yung pong bilang na yon, yung 6 na stranded passengers, malaking pagbaba na po yun kumpara sa mahigit 100 o mahigit sa 120. Minsan umabot pa ata ng 200 nung kasagsagan po ng bagyong krising at itong pagagupit din ng bagyo ng habagat dito po sa National Capital Region
at maging sa mga karatig na mga lugar tulad sa Region 1, Region 2, Central Luzon, maging dito sa Southern Luzon. Alright, nagbabalik na ang ating butihing spokesperson ng Philippine Coast Guard. Alright, Captain Cayabyab, magandang umaga po muli. Alright, meron talagang problema sa sa linya ng komunikasyon. Sige, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa signal. Alright, sige, babalikan na lang natin si Captain Cayabyab at we'll try to re-establish our communication with them. While we're doing that, neto muna ang ilan pa ring mga paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura. Alright, nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo that we have re-established a communication with our Philippine Coast Guard spokesperson, Attorney Noemi Cayabyab. Captain Cayabyab. Alright, si Captain Cayabyab, magandang umaga po muli. Medyo mahina ang connections natin ngayon. Opo. Pasensya na po rin. At okay. So kanina po, saan po pa ngayon nakatuon ang atensyon ng ating Philippine Coast Guard sa pagtulong dito sa mga naapektuhan ng bagyong Krising at nitong nararanasan pa rin nating habagat, Captain Cayabyab? Yes, Ray. At doon sa minomonitor natin mga ports. Alright. Sige. Medyo nawala na naman yung ating audio. Lalaking buses ng Department of Transportation sa libreng sakay. So as of kahapon, may monitor tayong mga area na medyo mataas ang tubig. So nagbigay tayo ng libreng sakay simula Quiapo to Angono, Apo to Fairview, Loton to Alabang, Rojas Boulevard to Subat, and Philcoa to Fairview. Alright, okay. Pero yung mga rescue efforts po natin, saan po nakatuon ngayon, Captain? Yes, meron tayo ngayon sa Valenzuela City, Marikina, Cavite, and sa Rizal. So meron tayo mga deploy na mga response group natin dyan na may kasama po mga medical personnel. So in case po nakakailanganin din po ang medical na attention, ay may nakadeploy rin po tayo mga tauhan dyan. Alright, at siyempre, pero tuloy-tuloy pa rin itong habagat. Captain Cayabyab, actually, minomonitor pa rin ng Pag-asa, 2 low pressure area. Is the Philippine Coast Guard ready to extend its assistance sa ating mga kababayan sa mga susunod pang araw? Yes, Ray. Yan po ang ating binabantayan din ngayon. Kaya naman ang Philippine Coast Guard ay naka-full heightened alert at rest assured ng ating mga tauhan ay ready to render assistance kung kinakailangan po. And lahat naman po ang ating districts ngayon ay may naka-activate na po ng mga response crews kasi alam po natin na ang banta po ng habagat, ang lakas ng hangin ay hindi po natin ma-determine. So lahat po ng ating 16 Coast Guard districts ay naka-activate na po ang kanilang mga response groups. Ayun. With that, Captain Cayabyab, Captain Cayabyab, maraming salamat po. Alam kong you're busy at this point in time, so hindi ko na po ito papahabayan, pero maraming salamat po sa impormasyon na ipagkaloob nyo sa amin. Thank you very much, Captain Cayabyab. Thank you, Ray, and ingat po tayo lagi. Good evening. Ang ating pong butihing spokesperson ng Philippine Coast Guard, Captain Noemi Cayabyab. Yan, dito po sa ating programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas
Radyo Publiko, Radyo Pilipinas World Service. Yan. Okay, sige. Alright. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Marami pa rin po kaming ihatid sa inyong mga panayam bilang pagtutok pa rin dito sa mga lugar kung saan nakaapekto ito pong habagat, patuloy na pag-ulan at ika nga po, hindi lamang dito sa National Capital Region, maging sa mga karatig bayan. Ang tabayanan po ninyo, mamaya-maya, susubukan po natin makipag-ugnayan sa Bulacan. Matapos ang ilan pa ring paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Alright, kayo po patuloy pa rin sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Tulad po na nabanggit ko kanina, dadako naman tayo ngayon dito sa bahagi ng Bulacan. Sapagkat alam naman po natin ang pinsala ring dulot nitong bagyong Krising at nitong habagat na nagdudulot po ngayon ng matinding pagbaha. Lalong-lalo na kagabi, matindi yung buhos ng ulan kagabi. Ngayong umaga, medyo huminahina ng konti yung ulan, pero syempre iba pa rin yung dulot yung pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan at yung pagpapalabas ng tubig mula sa ating mga dam. Okay? So nasa linya na po natin ngayon ang komunikasyon ng ating DRRM officer ng Bulacan, walang iba kundi si Ginoong Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, Mr. Lucban. Umaga po at medyo nararamdaman namin may kasama pang bahang umaga. Ayun. Opo. Okay. So sa ngayon po, kamusta pa sitwasyon ngayon sa Bulacan at ano bang lugar o bayan sa Bulacan ng matinding tinamaan nitong habagat at pagbaha? Unang-una po na-mention niyo na rin po ang habagat. Ang higit na apektuhan ng ating habagat ay yung ating mga coastal areas dahil sila po ang sumasalo niyan. Plus the fact, ang aggravated pa po yan ng ating high tide. Mm-hmm. So kung titingnan po natin yan, yung factors na yan, ang ating mga nasa coastal areas tulad na lang ng Bulacan, Paumbong, Hagonoy, Palumpit, Malolos, sila po ngayon ang nakakaranas ng may kataasang tubig na masasabing pagbaha sa kanilang lugar. Opo. Alright. So, yung sa naman po natin, yung kanina nabanggit nyo rin sa dam releases. So, para lang po sa kalamanan lahat ngayon, ang ating Angat Dam ay wala pong pangamba. Dahil as of now po, ang Angat Dam ay may taas pa lang na 198. So, dahil sa pag-ulan kagabi, pero gabi ito, 196, bigla naging 198. Pero still far beyond pa rin po ito para sa kanyang spilling level na 212. So, about 14 meters pa, siguro mga 2 buwan pa to, bago mapuno. So, hindi magpaparelease ang Angat. Ang Ipo Dam naman po natin ay hindi naman talaga yan nagkokontrol ng tubig. Dahil nga rito, sir, may importante lang, emergency lang po. Balikan ko po kayo. Alright, sige po. Alright. Okay, may emergency lang na kailangan puntahan o tugunan si Ginoong Lucban Jr., ang ating local DRRM officer ng Bulacan. Ganun po talaga, ka-touch and go ang sitwasyon dahil nga po sa sitwasyon. Hindi lamang sa Bulacan, maging sa iba't ibang mga lugar dito sa National Capital Region kasi hanggang ngayon po, tulad yan, sa Maynila, may marami pa rin mga lugar dito sa siyudad ng Maynila ang lubog sa tubig baha. Dito sa Quezon City, ganun din po. Sa Navotas, ganun din po. Sa Malabon, ganun din ho. Napakaraming mga lugar. And of course, yung mga karatig lugar, Bulacan,
tulad nung nabanggit ni Ginoong Lokban, may nabanggit siyang mga lugar doon. And syempre, tinitingnan natin dyan yung kabuhayan ng ating mga kababayan, na mga taga Bulacan. Si Step and Jerome, naninirahan po sila sa Bulacan, sa isang bahay. Nakatira po sila sa Bulacan. Magkahiwalay, 'di ba? Saan ka sa Bulacan, Step? Saan ka sa Bulacan? Sa Malolos po. Malolos. Si Jerome sa Malolos din. Hindi po. Saan si Jerome? San Jose del Monte Sa San po. Jose. Okay, sige. Alright. So sa Malolos ka, si Jerome sa San Jose. Bulacan, parehong Bulacan. Opo. Okay, so kaya't naintindihan natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan diyan sa Bulacan. Although of course, meron din naman mga ilang lugar na passable, pero marami ring mga lugar na hindi passable na mga pinagdadaanan natin diyan sa papunta at palabas ng Bulacan. So hopefully sana tumila na muna ng konti itong pagulan para humupa yung mga tubig baha at makakilos na. Would you believe na marami pa rin tayo mga kababayan na hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan dahil stranded pa rin? Ganun po katindi. Yung iba umalis ng Maynila, umalis ng trabaho, alimbawa alas 3 kasi nga nag-half day kahapon. Okay, sige, nagbabalik na si Ginoong Manuel Lokban ng ating local DRRM officer ng Bulacan. Ginoong Lokban, okay, naputol ulit. Nawala. Okay, sige. Ganun ka touch and go ang ating communication. Alright, sige, magbabalik muna kami. Let's try to establish our communication with Bulacan. Magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala. Ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alright, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Global na Tayo muli. Kasama pa rin po natin si Ginoong Manuel M. Lokban Jr., ang local DRRMO ng Bulacan. Ginoong Manuel Lokban, magandang umaga po muli. Ayun, naputol na naman. Okay, talaga nahihirapan yata tayo dun sa ating linya ng communication. Sige, subukan natin re-establish lang natin yung ating line of communication. Okay, sige. Alright, well, anyway, sige, kung maibabalik natin si Ginoong Lokban. Pero meron tayong, of course, ilan pang mga mahalagang paalala na kailangan pong maihatid sa inyo. Lalong-lalo na yung pong mga alam kong baha, malaki ang tubig baha. Paalala lang sa mga magulang, lalong-lalo na doon sa mga kabataan. Yung mga anak po ninyo, hanggat maaari, pakiusap lang. Huwag nyo hayaang magbabad sa tubig baha. Okay? Huwag nilang gawing resort ang baha. Huwag nilang gawing swimming pool ang maruming kalsada na umaapaw ng tubig baha at lumulutang ng mga basura. Okay, alam kong sa isip ng isang bata, it's a playful thing na maglaro sa ulan at sa tubig baha. Bata yan of course, di ba? Pero tayong mga mas may edad na, mas nakatatanda, we should guide them kung ano dapat nila at hindi nila dapat gawin, lalo na
kung pinag-uusapan po natin ay para sa kanilang kabutihan at kalusugan. Yung pong pagbababad sa tubig baha ay maaari pong pagmulan ng iba't ibang uri ng sakit. Yan nga, sabi nga po ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Lalo't higit kung ang pag-uusapan po natin ay leptospirosis. Pag sinabi po kasi nating leptospirosis, yan po yung sakit na nakukuha mula sa ihi ng daga na humahalo sa tubig baha. Okay? Hindi lamang po leptospirosis ang pwede po ninyong makuha. Mayroong mga skin diseases, skin irritation, infection. At of course, kung pag minalas-malas ka pa, gastrointestinal disease, no? Nagkakaroon ng yung maruming tubig kapag hindi po malinis yung tubig na nainom nyo, which nangyayari po kasi kapag ganyan lumulubog, nabababad yung mga tubo ng tubig na nawasa o ng mga water concessionaires, lalo na kung may butas yung mga tubo, papasok yung dyan, yung tubig baha na madumi, may dalang bakterya at incidentally, maiinom mo. Dahil pag binuksan mo yung tap water, maiinom mo. Yun, magkakaroon ka ng sakit sa tiyan ng gastrointestinal disease. Mau-hospital ka. Okay? So, dagdag sa gastos ng pamilya. So, why risk it kung maiiwasan naman natin? Di ba? Okay, ang pinaka-importante maging safe. Ngayon, may paunawa ang Department of Health. Kung talagang hindi nyo maiiwasang hindi lumusong sa baha, make sure na kung wala kayong sugat sa inyong paa o binti na open wound na pwede pasukan ng bakterya, ng virus, no? Or magsuot kayo ng bota. Okay? And then pagkatapos po ng pagbabad nyo sa tubig baha, mag-rinse kagad kayo, magbanlaw kagad kayo ng sabon. Kung meron kayong available dyan na mga antibacterial soap, mas maganda. Okay? Linisin kagad yung portion, yung hita, binti, paa na nababad sa tubig baha. Okay? And of course, make sure din na alam nyo kung saan puntahan ng inyong mga barangay health centers dahil namimigay po ang Department of Health ng prophylaxis. Yun po yung prophylaxis, yun po yung treatment na ginagamit pang-prevent na kumalat sa katawan ng tao yung leptospirosis. Alright, marami pa hong iba. Tayong ihahatid sa inyo sa pagpapatuloy ng ating global na tayo. So hindi na natin maibalik ang ating Bulacan. Alright, so ngayong puntong ito tayo naman after ng isa pang paalala, pupuntahan naman natin ang Department of Labor and Employment. Magbabalik po kami makalipas pa rin ang ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha?
SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Alright, kayo po ay patuloy pa rin sumusubaybay dito sa nalalabing bahagi ng ating extended version episode ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, ngayon naman susubukan natin makipag-ugnayan sa ating kagawaran ng paggawa o sa Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Benny Laguesma. Ano po, ayan. Ito po ay sapagkat malaki rin po ang role ng Department of Labor and Employment sa ganitong klase ng mga sitwasyon, lalo na sa ganitong uri ng kalamidad, lalo na pag meron na tayong mga tinatawag na work suspension sa ating mga manggagawa, sa ating mga opisina, sa private offices, sa mga factories natin, sa mga manufacturing jobs. So ano ba ang protection na pwedeng ibigay o ano pang dapat asahan ng ating mga manggagawa ngayong may ganitong klase ng work suspension? Pwede ba pwede ba silang puwersahin ng ating mga employers na pumasok sa kanilang mga trabaho sa kabila ng ganitong klase ng sitwasyon ng panahon? Pagbaha, bagyo, ano ba dapat na ating isipin dito? Ano ba ang mga dapat nating tandaan, lalong-lalo na para sa kapakanan ng ating mga manggagawa? And of course, ano bang dapat asahan din natin mula sa ating mga employers? Okay, sige po. Alright, nasa linya na po natin ng komunikasyon ng ating butihing kalihim, Secretary Benny Laguesma ng ating Department of Labor and Employment. Magandang umaga po, Sec Benny. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Maganda, bagamat maulang umaga, Ray, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Maraming salamat po, Sec Benny, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. So, maraming salamat din, Ray, sa pagkakataon na makapagbigay po ng ilang paglilinaw o kaya naman ay paggabay sa atin pong mga manggagawa. Bago umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Estados Unidos, mahigpit ang kanyang bilin sa inyo sa mga heads of agencies na parang ang bilin niya is all hands on deck, tumulong, mag-assist, mag-coordinate sa iba't ibang mga ahensya para matulungan yung mga apektuhan ng bagyong Krising at maging itong habagat. At Sec Benny, hanggang ngayon nga, nakakaranas tayo ng matinding buhos ng ulan. Meron pang binabantayang 2 low pressure area. So ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Labor para makatulong naman sa ating mga manggagawa na naapektuhan nitong masamang lagay ng panahon, Sec Benny? Ray, tama yung nasabi mo. Mahigpit po ang direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtulong-tulong at yung convergence ng ating mga programa ay makatulong doon po lalo na sa panahong ito na mayroon po tayong mga napipinsalang kababayan, bahagi na rin po ang mga manggagawa. At sa bahagi ng Department of Labor and Employment, sa mga ganitong kaganapan, ang amin pong bahagi ay may kinalaman doon po sa rehab portion. Kasi yung pong relief at saka rescue, pangunahin po dyan ang ating DSWD, ang ating pong DND, ang NDR, RMC, at saka yung iba pong mga departamento na yun ang kanilang pangunahin po na ikangay mandato. Kami po ay pumapasok doon sa bahagi na ikangay tinutulungan ang ating pong mga napinsalang manggagawa, either by way ng ating temporary employment o kaya naman na yung pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maka-avail ng mga serbisyo ng DOLE may kinalaman po sa livelihood. Yan naman po ang talagang kumbaga sa mga programa na pwedeng pakinabangan ng ating mga manggagawa, lalo na yung mga nasa disadvantage at sa mga displaced na mga manggagawa. At in fact, nung pa pong nakaraang linggo, nung umalis po ang ating Pangulo, nagkaroon na po tayo ng direktiba sa ating pong mga regional directors, sa ating pong mga regional implementors para makipag-ugnayan doon po sa local either regional or provincial disaster risk reduction management office para mabigyan po sila ng karampatan na datos upang nang sa ganon makapag-ukol po ng karampatang assistance doon po sa mga mangangailangan nating kababayan. Alright.
malawak po ang serbisyo ng Department of Labor and Employment, lalo na Sec Benny, kung pag-uusapan natin yung post-recovery dito sa mga nasa lanta ng habagat at bagyo, kasi meron kayong programang tupad. Tama po ba ako ng Sec Benny? Tama ka ron, Ray. Yan po ay safety net, Alam mo, mabuti, binanggit mo nga yan kasi laging mayroong pumupuna na ang ayuda daw ay wala namang pinupuntahan, Pero gusto ko pong pabulaanan yon kasi ang tupad po ay malaking bagay lalo po sa ganitong panahon. Ito po naman ay tama po yon, temporary emergency employment siya, pero hindi naman po nagtatapos ang tulong na ginagawa po ng ating pamahalaan. In fact, sa bahagi lamang ng Dole lamang ito, Ray, nababanggitin ko. Doon po sa aming pagkakaloob ng tupad, meron pong bahagi doon ng orientation na kung saan ay tinatanong po doon sa magiging beneficiaryo ng ating programa, pagkatapos po ng inyong availment ng tupad program ng Dole, ano po ang gusto nyo pang karagdagan tulong na pwedeng maipagkaloob sa inyo? Diyan po pumapasok yung employment facilitation, yung atin pong livelihood program, at saka kasama na rin na yung may kinalaman sa training, retraining, upskilling at retooling po ng ating mga manggagawa. So, merong ibang programa, hindi naman po yung tupad po talaga safety net lang dahil kailangan talagang bigyan natin ng suhay ng ating mga naapektuhang kababayan na hindi lamang mga yung nasa formal sector, lalo na po yung nasa informal sector dahil sila po ang dapat na pag-ukulan natin ng itong ayuda, pero yung ayuda po naman ay meron pang mga sumusunod na mga intervention ng pamahalaan. Yun. Alright. So, napakalaki po nitong programang itong tupad, para sa pagbibigay ng tulong assistance sa mga maapektuhan natin mga kababayan. Pero alam ko meron din po kayong guidelines na sinusunod sa mga ganitong klase ng pagkakataon, Sec Benny, na may mga work suspension, lalong-lalo na dito sa ating mga manggagawa, sa ating mga factories, sa ating mga manufacturing, maging sa mga opisina. Pag ganito bang klase ng pagkakataon, although maliwanag, suspended ang work sa government at sa I think sa private sector, pwede bang pwersahin ng isang employer na pumasok yung kanyang empleyado maski na ganito ang sitwasyon? Kung ngayon po ay pangangahulugan ng expose niya sa panganib, hindi po pwede. Kasi meron po tayong labor advisory, Ray. Ito po ay nailabas pa noong August 2022. Dahil alam natin, kung pumapasok po itong mga buwan na ito, dito po tayo nakakaranas ng mga bagyo, ng mga weather disturbances. So, ang pulisiya po ay talagang in general, no work, no pay. Kung hindi ka pumasok, hindi ka magkakaroon ng sweldo, which is actually naman equitable and fair. Maliban na lamang, Ray, kung meron pong company policy o company practice, o kaya naman meron pong collective bargaining agreement sa isang kumpanya na paborable, na nagbibigay po naman ng kung hindi man buong sweldo, may subsidy, mayroon tulong po sa mga manggagawa. So yun po yung yun yung general rule, Kaya ang atin pong laging panawagan sa mga employers, una, kung pumasok pong manggagawa, talaga nagpilit, dahil gusto niyang kumita, sana bigyan naman po natin ng konting insentibo sa pagpasok dahil pinapakita po noon ang lubusang pagmamalasakit sa kanyang trabaho. Ikalawa, kung hindi po makapasok dahil nahirapan po talaga na makakuha ng means of transport, ay hindi po dapat yun maging batayan ng disciplinary action. Hindi po dapat na kahit warning man lamang o reprimand, dapat po wag bigyan dahil yun po magre-reflect sa kanyang employment record. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa DOTR, sa PCG at sa PPA. Dahil sila po meron silang programa na libreng sakay at ang tinutukoy nila hindi lamang pangkalahatan ng ating publiko, nakatuon din po sila sa mga manggagawa na yung mga nagsisipasok, medyo magkaroon po sila ng pagkakataon by means of the transport service po na pinagkakaloob ng ating DOTR sa pangunguna po ni Sec Vince at ng ating pong PCG at PPA. So ito po talaga, makikita mo yung nabanggit mo kanina, Ray, talagang may direktiba ang ating Pangulo, magtulong-tulong yung mga departamento para tiyakin makatulong po tayo sa ganitong pagkakataon sa atin po mga kababayan. Yan, tama po yung nabanggit mo, Secretary Benny. Ngayon, sususugan ko na lang po yung nabanggit po ninyo.
kasi pinatupad na yung 50 pesos na wage increase sa minimum wage fare. So, kamusta po ang pagmumonitor naman ng Department of Labor and Employment sa masusing pagpapatupad po nitong wage increase na ito? So para Ray, dahil yan naman ay nagsimula pa lamang nung Biyernes, wala pa po tayong natatanggap na ulat ng hindi pagsunod o kaya naman nagreklamo ang ating mga manggagawa. Dahil binibigyan din naman natin ng allowance o period na kinoconsider natin yung kanilang payroll period, yung kanilang preparasyon, dahil ito nga karagdagan na ito ay maaaring may impact lalo na sa mga maliliit na kumpanya po. So sunod-sunod naman po ang aming pagtitingin dito sa bahagi ng National Capital Region. At alam mo rin, ang isang medyo maganda sigurong ibahagi sa atin pong mga taga-subaybay ng inyong programa ay nung nakaraang taon, actually, hindi marami ang nagsisipag-file ng petition for exemption. Okay. Ilan lamang sa bahagi ng National Capital Region. Out of the, sa tanda ko, mahigit na 30 po ang naghain. Nationwide na ito, Rhea. Ay 7 lamang ang naghain sa National Capital Region. Uy, 7 lang? So medyo, so medyo siguro ito ay isa lamang pagbibigay ng pagpapatunay o validation na yung ginagawang masusing pagsususi at pagsasaalang-alang ng atin pong mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards dun sa pangangailangan at kapasidad ng mga kumpanya ay nakakatulong upang maiwasan kung hindi man tuluyang wala na maghahain ng petition for exemption. Kasi napansin namin na siguro nakikita nila na dapat magmalasakit din ng mga employers, lalo na gumanda yung ating sitwasyon sa employment. Okay. Siguro ibalik lang ng kaunti ang benepisyo sa ating mga manggagawa. Kaya kami naman tuloy-tuloy din yung aming pagsisikap na matulungan lalo ng atin pong mga minimum wage earners. Natatandaan mo, Ray, meron din kaming MOA ng DA para makapag-avail. Meron kayo. Per kilo na bigas ang ating mga manggagawa. Tuloy-tuloy po yung aming pagpapilot, nagsimula ng June, meron po ngayong July, hanggang matapos po ang taon upang makita po namin yung mga operational issues na magiging problema o kaya makakasagabal dahil lang target po ng ating pamahalaan sa direktiba ng ating Pangulo. By 2026, dapat po malawakan ng implementasyon itong 20 pesos per kilo na bigas. Yes, at dahil dyan po, napakalaking tulong po sa ating mga manggagawa yung ginagawa ninyo, Sec Benny, kasama ang NFA at ang DA sa paghahatid po ng 20 pesos na kilo ng bigas na yan. Lalo na sa mga panahon ngayon na nasasalanta tayo ng habagat at bagyo. With that, Sec Benny, maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo sa amin sa ating programa. Thank you very much, Sec Benny, and always, we're very thankful for your time. God bless po, Sec Benny. Maraming Alright, ang ating pong kalihim, Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Medyo naputol lang ang ating kalihim, yung linya ng komunikasyon. Talagang nagkakaroon tayo ng problema na sa linya ng komunikasyon. Baka siguro dahil na rin sa lagay ng panahon. Mukhang makulimlim na naman. Sige, at nagbabanta. Well, speaking of lagay ng panahon, eto na naman. Ano ba ang pinaka-latest na natatanggap nating po abiso? Lalong-lalo na sa lagay ng ating panahon. Ito, meron po tayong mga orange rainfall warning, meron tayong mga red rainfall warning. So, ito, pakinggan po ninyo ito, ito, para po makapaghanda kayo. Ano po, ito, Okay, sige. As of 11 a.m. today, July 22, orange warning level, Zambales, ito po, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. Yan, kaugnay na nagbabanta pa rin ang pagbaha. Ulitin ko dito sa mga apektado na sa loob ng orange rainfall warning na ito, warning level. Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. Samantala, yung mga nasa ilalim ng yellow warning level, o yung mga bayan ng Tarlac, Nueva Ecija at Laguna, may panganib pa rin po ng pagbaha sa mga lugar na madaling bahain. Samantala, meron po tayong mahina hanggang katamtaman na may paminsan-minsang malakas na pag-ulan na nakakaapekto sa Quezon na maaari magpatuloy sa loob ng 3 oras.
pinapayuhan din ang publiko na at ang mga kinaukulang Disaster Risk Reduction and Management Offices na bantayan ang lagay ng panahon at bantayan ang susunod na babala sa mamaya pong 2:00 ng hapon. Alright? Sige po. At syempre, tulad na nabanggit ko kanina, nasa ilalim pa rin po ng orange warning level ang Bulacan, kasama ang Zambales, Bataan, Pampanga, Metro Manila at Cavite. And speaking of Bulacan, nagbabalik po ang ating local DRRM officer ng Bulacan, walang iba kundi si Ginoong Manuel M. Lokban Jr. Ginoong Lokban, magandang morning po ulit. Opo, magandang umaga po ulit sa inyo. Pasensya na naputol tayo. Meron lang dun sa dispatch namin ay nagkaroon lang ng pangailangan ng guidance natin. Kaya kailangan kong huminto ng interview kanina. Naintindihan po namin, Ginoong Lokban. So, yung kanina po na pinapaliwanag natin, yung tungkol sa ating mga dam releases para nauunawaan nandito ng ating mga kalalawigan at nawawala ang kanilang pangamba. So, una, ang ating Angat Dam ay nasa 198 meters pa lang, pero ang spilling level nito ay nasa 212. Ang ibig sabihin po nito, wala dapat silang ipangamba na magre-release ang Angat Dam dahil meron pang about 16 meters depth o lalim pa na kailangan punuin bago mag-release. Ito'y mga 2 buwan bago pa mapuno. At hindi pa magre-release sa ngayon. Ang Ipo Dam naman ay hindi naman niya nagkokontrol ng malakihang tubig, kaya very minor lang naman, minimal ang nire-release nitong tubig. So sa Bustos Dam, kung natatandaan ng karamihan, ito ang rubber gate 5 nito ay nasira, kaya para hindi na maapektuhan pa yung ibang rubber gate ay naka-deplete naman yung iba pang rubber gates nito. So in short, ibig sabihin naman po nito ay umaapaw lang o overflowing lang ang nanggagaling sa itaas na tubig at ito ay hindi magre-release. So ang kagandahan naman nito, bago nagsimula yung pagulan-ulan na to, ay mababa ang tubig ng ating kailugan, lalo na sa parte ng Plaridel na kung saan dadaluyan ng tubig na galing ng Bustos, Baliwag bago tumuloy ito ng Kalumpit. So, hindi ito kaagad magpakos ng flooding. Ang malaking bagay ng konsiderasyon lang natin ngayon ay yung ating high tide. Yung ating high tide po kasi isa sa mga factor to para magpabaha sa ating coastal areas. Ang ating coastal areas ngayon ay nakakaranas ng mga kataasan ng tubig ng high tide na nasa 4.1. So, kanina itong 7:00 na dahil sa dagdag na rin ng buhos ng ulan, meron mga umabot ng 5 feet yung taas ng flooding natin. 5 feet? So, ang ilan naman ay unti-unti nang bumababa sa pangkasulukuyan. Nasa 3 feet na lang, but still baha pa rin dahil pag pinagsama yung mga ating backflooding, yung tubig ng Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, ang labas po niyan dun sa ating Pampanga River Basin ay through the Pampanga River. Ang labas po niyan ay Kalumpit. At ang Kalumpit po niyan ay dumediretso ng Hagonoy, Paumbong, Malolos. So with the high tide, ito po ngayon ang causes natin ng pagkaroon ng baha sa nabanggitong area. Similarly po, yung tubig naman na nanggagaling Rizal at yung mga tributaries pa nito ay dediretso naman po sa Santa Maria River. Yung Santa Maria River at ganoon na rin yung sa Marilao River na nagkakasama-sama ang tubig nito patungo ng Marilao, May Kawayan, tsaka ng ating Bukawi area. So, ito po ang plus the high tide, ito naman po yung nagpataas din ng tubig sa mga nabanggit nating mga bayan. Alright. So, sa kasalukuyan po, ano yung naitala po ninyo na may mataas pa ring level ng tubig baha? So, talagang pong medyo mataas pa ang level ng tubig, parting Hagonoy at ang Kalumpit. At gayon din yun nasa Marilao po natin. Have we established mga evacuation centers? Nagsagawa ba tayo ng voluntary o mandatory evacuation? Opo. Kagabi rin po na nagkasabay na po yung ating preemptive dahil sa biglang buhos, nagkaroon na rin ng sabayang force at yung mga iba voluntary evacuation na rin po. And meron po bang sapat na pondo ang provincial government ng Bulacan to
assist and Magandang provide. katanungan po yan. Sa ngayon po kasi, ang una po natin, yung kanya-kanyang LGU, then tinitingnan po natin ng province, lalo na ng ating chairman, PDRMC, Governor Daniel Fernando, kung sino ang higit na mga kailangan ay doon po tayo tutulong. But lahat naman po ng ating mga LGUs ay pwede pong magkaroon ng declaration for calamity kung kinakailangan nila, kung nauubos na ang pera, para magamit nila po ang 30% pondo ng ating DRRM. But as far as we speak, Ginoong Lucban, there's no need yet to declare a state of calamity sa anumang bayan sa ilalim ng Opo, Bulacan. yung meron pong nagpaalam po sa atin through the DILG para po sa kanilang deklarasyon dahil nga sa naapektuhan. Kasi nga po, tulad na sabi ko, unless otherwise na may declaration ng state of calamity ang isang lugar, particular na LGU, magagamit po nila ang kanilang pondo na 30% from the DRRM fund. Opo, sa ngayon po ang Kalumpit ay nagpasabi na rin po, gayon din po ang Malolos. Ayun, okay. Opo. So, but it has to be approved pa ng Sangguniang Opo, Bayan. iano po yan ang kanilang sa mga sangguniang konseho para sa special meeting. At ang ating lalawigan naman, kapag nagkaroon po ng declaration ng 2 hanggang 3 na bayan o mahigit pa para sa mga nasasakupan, ganun din naman na kailangan na rin po tayong magdeklara para sa lalawigan po. Of course, we know na may pondo at kayang-kaya ng provincial government na Bulacan na tugunan ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero, kamusta po ang pakikipag-coordinate naman ng national government sa inyo, ng DSWD? Opo, ang DSWD naman po, through our OCD and DILG, meron po silang mga naka-preposition na relief goods kung kinakailangan, na panay naman po ang ating coordination sa ating national agency kung kinakailangan na po, na through the representation para po sa PCSWD ay makapagpa-release po sa atin ng relief goods. So sa ngayon po ay nasa initial pa lang po tayo ng mga evacuation at yung response ng ating mga LGUs. Once na ito po ay magdire-diretso ang pag-ulan natin, ang high tide natin at magtatagal, kaakibat na po nito yung paghingi na rin natin ng tulong sa national. Alright, maraming salamat po, Ginoong Lucban, at unless meron pa po kayong importanteng mensahe o abiso sa ating mga kababayan. Go ahead po. Sa ngayon lang po, hinihiling lang din po natin na katulad po ninyo, nagtatanong po kayo ng ating information. Ang kinalulungkot lang po natin yung mga fake news na lumalabas, yung sa mga vlogger po natin, na ang iniisip yung pansariling i-magnify o i-aggravate yung kanilang mga content. Para dumami yung views, para dumami yung views nila at saka followers para ma-monetize. Pero sa totoo lang, hindi minsan maganda na rin yung ginagawa nila dahil nakakahigit ng pangamba sa mga iba. Imbis na makatawag ng tamang pagtulong sa iba, ay minsan namamali rin kami dahil sa mga maling mga vlogs na nangyayari. Opo. So ayun lang po ang panawagan natin, na sana sa ating mga kalalawigan tingnan yung mga social media na talaga mga vlogger na nagsasabi ng totoo at hindi lang yung para kumita ng pera. Alright, with that, lalo na ngayong panahon ng kalamidad. Yes. Kakatuwang niyo po kami sa paglaban sa mga misinformation at fake news na yan. Just let us know. Let me know at let Step know. Taga Bulacan po kasi ito yung ating producer, no? Kaya concerned din siya sa mga kababayan natin dyan sa Bulacan. Ayun po kasi ang isa sa challenge namin ngayon para ma-address talaga yung kung sino nangangailangan. Mamaya, meron mga nagbablog na hindi naman pala talaga ang totoong sinasabi. Imbis na matulungan ka agad, yun iba sa kanila pa napupunta ang atensyon ng ating mga tumutulong. Totoo naman po yan. Maraming salamat po, Ginoong Lucban. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Ang ating pong local DRRM officer ng Bulacan, Ginoong Manuel M. Lucban. Magbabalik po kami makalipas ang maigising paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news.
Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Tayo po ngayon ay unti-unti na magpipinid ng ating extended episode ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Gayon na rin maraming salamat sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito dito po sa ating programa. Pero bago po ako tuluyang magpaalam, nag-iwan po ng mensahe ang Pangulong Marcos Jr. Lalo na ng instruction ng Pangulong Marcos Jr. sa mga heads of agencies. Tungkol po dito sa pagtugon sa bagyong Krising at ng Habagat. Narito po, muli nating balikan ang naging pahayag na ito ng Pangulong Marcos Jr. Sa aking mga kababayan, bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Yan po naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil po dito sa kanyang pagbibigay direktiba sa iba't ibang pinuno ng ahensya ng gobyerno upang tutukan ang kalalagayan ng ating mga kababayan na maapektuhan ng bagyong Krising at ng Habagat at maibigay kagyat ang tulong at assistance sa lahat ng maapektuhan. Sa puntong ito, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating edisyong ito, extended edition ng Global na Tayo. Tayo naman ay kakawing na dito sa ating kapatid na himpilan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para po sa pinagsanib na puwersa ng Habagat Integrated State Media Special
coverage. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.